Mabahagi at magandang araw. Ako nga po pala si Binibining Jenilyn P. Bernil na may kursong Bachelor sa Sekundaryang Edukasyon Mayorya sa Filipino mula sa may paaralang May Puso, Holy Cross College, Pampanga. Isang mapagpala at magandang araw sa inyo mga mag-aaral. Isang panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko ang bawat isa na yumuko at damhin ang presensya ng ating Panginoong may kapal para sa ating pambungad na panalangin. Ama naming mapagmahal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-uumpisa po ng araw na ito, gabayan mo po sana kami at bigyan ng lakas ng loob upang malampasan namin ang mga pagsubok na aming haharapin. Naniniwala po kami na hindi mo kami pinababayaan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maunawaan ang mga bagong kaalaman na ilalatag sa aming harapan sa mga sandaling ito. Gabayan mo po ang bawat isa na patuloy na kumakalap ng panibagong kaalaman upang makasabay sa bagong hamon na ito ng buhay. Panginoon, batid namin ang aming mga kakulangan. Patawad po sa aming mga nagawang pagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat, Panginoon, sa pangunawa mo sa amin. Salamat po sa pagmamahal. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli, isang magandang araw sa inyo mga mag-aaral. Ay, parang tulog pa yata sila. O, isa pa ha. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, buti naman at gising na kayo. Ayan, upang makita ko naman kayo ng maayos, maaari nyo bang paki-on ang inyong mga camera? Huwag nyong itatago ang inyong mga nagsisigandahan at nagsisigwapuang mga muka. Nang sa gayon din ay maitala ko kung sino ang lumiban at hindi. Paalala rin na kapag nagsasalita ako, maaaring paki-off muna ang inyong mga microphone at i-on nyo lamang ito kapag tinawag o sasagot kayo. Malinaw ba? Mabuti kung ganon. At kung sakaling magka-problema man kayo sa inyong internet connection, maaari kayong mag-chat sa ating GC nang sa gayon ay malaman ko ang sitwasyon ng bawat isa. Okay ba? Mabuti kung ganon. Sige, ayusin nyo na ang inyong pagkakaupo. Wala akong makikitang nakahiga o nakataas ang paa o anuman ang pinagkakaabalahan dyan. Makinig at mag-aral muna tayo. Okay, ayan, sige. Bago pala ang lahat, kumain na ba kayo? Okay, dapat lagi niyong tatandaan na bago pumasok sa klase o sa trabaho, ugaliin kumain ng almusal o ng masustansyang pagkain nang sa gayon ay magkaroon tayo ng enerhiya at makapag-isip ng maayos at huwag magpapalipas ng gutom. Malinaw ba? Okay. Ayan, bago tayo tumungo sa ating panibagong paksa, natatandaan niyo ba ang ating huling kabanata na pinag-aralan? Ano ang pamagat nito? Maaari mo bang sagutin, Sarah? Tama ang kabanata 15, ang mga sakristan. Sige, sino ang mga pangunahing tauhan o mga sakristan doon? Parang gustong sumagot ni JR.
Mahusay sina Basilio at Crispin. O sino naman ang napagbintangan ng magnanakaw at ano ang ibinintang sa kanya? Gustong sumagot ni Arvie. Tama rin, si Crispin ang napagbintangan ng magnanakaw at ibinintang sa kanya na nagnakaw siya ng 32 piso o 2 onsa. O ano naman ang nangyari sa kanya? Ano ang ginawa sa kanya ng sakristan mayor? Gustong sumagot ni Chelsea. Mahusay, siya ay pinagmalupitan ng sakristan mayor. At panghuli, ano naman ang nangyari sa kanyang kapatid na si Basilio? Gustong sumagot ni Ara. Siya ay ikinulong sa isang kwarto pero nakatakas din. Mahusay, kahanga-hanga. Totoo naman na marami kayong natutunan at nalaman sa ating huling pinag-aralan. Ngayon naman, kayong mga mag-aaral ay inaasahang maisa sa katuparan ang mga sumusunod na layunin. Una, nakikilala at nahihinua ang katangian ng mga tauhan sa nobela. Pangalawa, nabibigyang kahulugan ang mga salita na makikita at mababasa sa paksa. Pangatlo, nakabubuo at nailalahad sa klase ang konklusyon tungkol sa paksa. At panghuli, nakapagbibigay galang at humahanga sa katangian at kahalagahan ng tauhan sa nobela. Ngayon naman, bago tayo tumungo sa ating paksang pag-aaralan, mayroon akong inihandang mga larawan na kung saan inyong susuriin, bibigyan ng interpretasyon at ibabahagi ninyo ang inyong mga sagot at ito ay may kinalaman sa ating paksang pag-aaralan ngayon. Malinaw ba? Handa na ba? Sige, dahil handa na, interpretasyon mo, ibahagi mo. Para sa ating unang larawan, maaari mo bang ibigay ang inyong interpretasyon? Sige, Jade. Mahusay, maraming salamat sa iyong kasagutan. Tunay ngang sinabi mo na ito ay isang ilaw ng tahanan na kung saan nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang anak. Maraming salamat sa iyong kasagutan. At para naman sa susunod na larawan, sino ang gustong magbahagi? Ayun, nagtataas ng kamay si Maybell. Sige, Maybell. Kahanga-hanga, maraming salamat din sa iyong kasagutan. Tunay nga ang sinabi mong ang mga magulang o ang ina ang unang siyang gumagabay o nagiging guro natin. Maraming salamat sa iyong kasagutan. At para naman sa ating ikatlong larawan, sige, ibahagi mo na ang iyong interpretasyon. 1. Ayan, kahanga-hanga ang iyong kasagutan. Tunay nga ang sinabi ni Juan na ang sakripisyo ng magulang o ng ina ay hindi matutumbasan. Makikita nga sa larawan na kahit isusubo na lamang ay ibibigay niya pa rin ito sa kanyang mga anak. O dahil kahit nahihirapan na nasasaktan na, ay gagawin niya pa rin ito para sa kanyang mga anak. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Juan. At para naman sa ating huling larawan, sige, ibahagi mo na ang iyong interpretasyon. Ayun, nagtataas si Maria. Sige, Maria. Ayan, maraming salamat sa iyong kasagutan, kahanga-hanga. Gusto ko ang sinabi mo na dugot pawis ang inaalay ng pagiging isang ina. Kahit gaano kabigat ay kanyang papasanin dahil ganon kalakas at katatag ang sang pagiging ina. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Ayan, base sa inyong mga sagot, nakita ko at nalaman ko kung paano niyo sinuri ng mahusay at binigyan ng mensahe at pagpapahalaga ang mga bawat larawan. Ayan, base sa ating isinagawang pagsusuri,
Sa inyong palagay, ano ang ating aralin o kabanatang tatalakayin ngayon? Tama, ito ay tungkol sa mga ilaw ng tahanan o ina. At ang kabanata na ating pag-aaralan natin ngayon ay kabanata 16 na pinamagatang si Sisa. Ngunit bago yan, atin munang bigyang kahulugan ang mga salita na makikita at mababasa sa ating paksa. Una, ano ang indulhensya? Tama, ito ay isang dasal o sakripisyong nagpapababa sa parusang ipinataw sa nagkasala. O ano naman ang palaboy-laboy? Tama, ito ay paggala-gala o lagalag. Pangatlo, ano naman ang nilustay? Tama, ito'y inubos ang kayamanan o salapi sa hindi karapat-dapat na kaparaanan. O ano naman ang hibang? Tama, ito'y baliw. O ano naman ang tangisan? Tama, ito'y iyakan. O ano naman ang pindang? Tama, ito'y isang tapa. O ano naman ang kwalta? Mahusay, ito'y pera o salapi. O ano naman ang pangitain? Mahusay, ito'y bisyon. O ano naman ang namamalikmata? Tama, ito'y maling pananaw sa katotohanan. At panghuli, ano naman ang aliwin? Tama, papaglubagin ang kalooban ng isang tao o paginhawain ang kalooban. At ngayon, ipapanood ko ang kabanata 16 na si Sisa. Makinig at panoorin ng maayos ang video dahil mamaya ay ating tatalakayin kung ano ang nilalaman at naganap sa kabanata. Handa na ba? O, pakibuksan muna ang naka-off na camera. Siguraduhin yung nanonood kayo. Handa na ba? Sige, dahil handa na, ito ang kabanata 16 na si Sisa. Tahimik ang bayan sa gitna ng kadiliman. Payapa silang nagsitulog upang pagsapit ng umaga ay magsipagsimba upang magtamo ng indulhensya. Ngunit si Sisa ng gabing iyon ay gising pa. Nakatira si Sisa na ina ni na Basilio at Crispin sa labas ng bayan. Ang kanyang asaway isang lalaking walang pakialam sa buhay, palaboy-laboy at sugarol. Bihirang-bihira itong umuwi sa kanilang bahay. Wala rin itong pakialam sa mga anak. Nilustay niya ang kaunting alahas ni Sisa para sa pagsusugal at nang maubos na ito'y sinasaktan pa ang asawa. Hibang si Sisa sa pagmamahal sa kanyang asawa at nakahandang magtiis at tangisan ang kanyang asawa. Nang gabing yaoy, inaasahan niya ang pagdating ng mga anak. Bumili siya ng ilang isdang tuyong idaragdag sa ulam ng mga anak. Namitas ng sariwang kamatis sa kanilang bakuran, nang hingi ng pindang na usa at isang hita ng patong bundok kay Mang Tasyo. Nagsaing siya ng maputing bigas na pinag-ipunan niya para sa kanyang mga anak. Hindi inaasahan ni Sisa ang pagdating ng kanyang asawa at inubos ang mga pagkaing inilaan niya para kina Crispin at Basilio. Umalis muli ito pagkakain at nagbiling ipagtira ng piso sa sasahuring kwalta ni Basilio. Napaiyak si Sisa at nang maalalang darating ang kanyang mga anak, pinahid agad ang luha sa kanyang pisngi. Muling nagsaing at inihaw ang nalalabing 3 tuyo. Darating silang gutom na gutom sapagkat malayo ang kanilang panggagalingan. Inip na si Sisa sa paghihintay sa mga anak. Upang aliwin ang sarili,
ay di miminsan siyang umawit ng mahina. Isang asong itim na kanyang pinukol ang naghatid sa kanyang guni-guni ng malungkot na pangitain. Si Crispin ang kanyang naalala. Walang ano-ano'y, Inang, buksan mo ang pinto! Inang, pagbuksan mo ako! kinilabutan si Sisa. Waring namamalik mata at nagising sa isang tunay na pangyayari. Ayan, base sa napakinggan at napanood na video ng Kabanata 16 na si Sisa, nakita natin kung paano pinaghandaan ni Sisa ang kanyang mga anak ng pagkain na sina Crispin at Basilio. Sige nga, ano-ano ang mga pagkain na inihanda at niluto ni Sisa para sa kanyang mga anak? Maaari ka bang magbigay, Lorraine? Tama, pindang na usa. Ano pa, June? Tama, tuyo o tawilis na may kamatis. Napakasarap, diba? Mayroon pa ba, Jenny? Tama, isang hita ng patong bundok. Diba napakasarap sa pakiramdam na pinaghahandaan tayo ng pagkain ng ating mga nanay? Kung kayo ang tatanungin ko, pinaghahandaan at pinagluluto ba kayo ng nanay nyo ng pagkain? Ikaw, Mark. Okay, ano ang nararamdaman mo kapag ginagawa yon ng nanay mo? Yan, tunay ngang masarap sa pakiramdam na pinaghahandaan tayo ng ating mga nanay ng pagkain. Ngayon naman, ang sumunod na pangyayari, ang inihandang pagkain ni Sisa para sa kanyang mga anak ay kinain at inubos ng kanyang asawa na si Pedro na walang ginawa kundi magsugal at pagkatapos ay lalayas. Pero sa pangyayaring iyon, walang magawa si Sisa sapagkat napakasakit man isipin ay sinasaktan ito. Sa pangyayaring iyon, anong masasabi nyo kay Sisa? Anong merong katangian si Sisa bilang isang asawa? Maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot, Roan? Tama, tunay ngang masasabi natin na si Sisa ay isang martir. Sapagkat kahit na sinasaktan siya ng kanyang asawa ay isinasawalang bahala na lamang niya ito sapagkat inaalala niya na lamang ang kanyang mga anak. At pagkatapos, nang umalis ang kanyang asawa na si Pedro, pinagluto na lamang ulit ni Sisa ang kanyang mga anak ng isdang tawilis nang sa gayon ay may maihanda pa rin ito dahil alam niya na gutom ito lalo na nang galing sila sa malayo. Pero habang naghihintay si Sisa sa kanyang mga anak, ano ang kanyang nakita? Tama, isang asong itim na kung saan naghatid ito sa kanya ng pangitain o pangamba, kaya kaagad niyang naisip ang kanyang mga anak, lalo na si Crispin. At kinalaunay, may kumakatok sa kanilang pintuan at iyon ay ang tinig ni Basilio na hinihingal at parang may masamang nangyari. Ayan, kung mapapansin ninyo, parang nakakabitin o kulang ang Kabanata 16. Kaya ngayon, bawat isa sa inyo ay magbibigay ng konklusyon kung ano nga ba ang nangyari kay Basilio at bakit ito hinihingal at pawang sugatan nang umuwi sa kanila. Nasa sa inyong kaparaanan kung paano nyo ito gagawin. Maaari nyo itong gawin sa pamamagitan ng pag-uulat o paglalahad, pagguhit o pagkanta, basta ang mahalaga ay maiuog na ito sa ating paksa. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ito at pagkatapos ng 10 minuto ay bibigyan ko naman kayo ng 3 minuto para mailahad at maipakita ito. Malinaw ba? Meron ba kayong katanungan? Kung wala na kayong katanungan, handa na ba? Sige, dahil handa na kayo, magsimula na kayo. Ayan, natapos nyo na ang paglinaw ng kasanayan na kung saan masasabi ko ngang nabigyan nyo ng mahusay at magandang konklusyon ang nangyari kay Basilio.
Ngayon naman, gusto kong marinig at malaman ano ang masasabi o mahihinuha mo kay Sisa bilang isang asawa at higit sa lahat ang pagiging isang ina. Maaari ko bang marinig ang sagot ni Clarence? Tama ang iyong tinuran. Si Sisa bilang asawa ay isang mapagtiis. Dahil kahit siya ay hinihingi ng pera o sinasaktan ng kanyang asawang si Pedro, ay tinitiis niya ito sa kabila ng pagmamalupit sa kanya. At sa pagiging ina naman, tunay nga rin masasabing siya ay maaalalahanin, mapagmahal at masakripisyo dahil kahit sila ay kapos sa buhay, ay pilit niyang binibigay at pinaghahanda ng pagkain ang kanyang mga anak. At mararamdaman mo talaga na mahal ni Sisa ang kanyang mga anak dahil yon ang tunay na kabuluhan at kahulugan ng pagiging isang ina. Ayan, bago tayo tumungo sa ating pagtataya, atin munang balikan ang Kabanata 16 na pinamagatang si Sisa. At ang mga tauhan dito ay si Sisa ang ina ni na Crispin at Basilio na asawa ni Pedro na isang sugaron, sabungero at palaboy-laboy sa kalye. Si Sisa ay simbolo ng kababaihan ng Pilipinas sapagkat siya ay handang magtiis sa kabila ng pagmamalupit ng mga Espanyol at siya ay handang tumangis sa mga dinanas na karanasan ng kanyang mga anak na sumisimbolo naman ng mamamayan ng Pilipinas. At higit sa lahat, siya ay handang magalay ng pagmamahal o pag-ibig para sa kanyang bungang pinagpapahalagahan. Naiintindihan ba ang ating kabanata ngayon? Meron ba kayong katanungan? Kung wala kayong katanungan, maaari bang tumako na tayo sa ating pagtataya? Mabuti naman kung ganon. Para sa ating pagtataya, buksan ang inyong ELMS at pumunta sa icon na test at sagutin ito base sa hinihinging kasagutan. At ito ay nahahati sa dalawa. Una, ang matching type. Pangalawa, pagsunod-sunurin ang mga nangyari sa Kabanata 16. Gamitin ang letrang capital A hanggang E para sa pagsunod-sunod ng kwento. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para maisakatuparan ito. Meron ba kayong katanungan? Kung wala na kayong katanungan, maaari na kayong magsimula. Para sa ating takdang aralin, bilang tanda ng pagpapahalaga at pagmamahal sa mga ilaw ng tahanan o sa inyong mga sariling ina, sumulat ng isang malikhaing tula o gumawa ng malikhaing poster at i-post ito sa inyong mga social media account tulad ng Facebook at itag ako na may hashtag na Sisa ng Buhay Ko. Ito ay ipopost hanggang Sabado o Pebrero 12. Mayroon ba kayong katanungan? Naintindihan naman ba ang inyong takdang aralin? Mabuti naman kung ganon. Meron ba kayong natutunan sa ating kabanata ngayon? Mahusay kung ganon. Ayan, natapos na naman ang isang kabanata at naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Bago ang lahat, magkakaroon muna tayo ng isang pangwakas na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa natapos naming mga gawain sa araw na ito. Kayo po ang dahilan ng katagumpayan namin. Sa inyo po nagmula ang aming lakas at talino. Kaya't ibinabalik po namin ito sa pamamagitan ng pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Nawa ay magamit namin ang lahat ng aming natutunan sa aming buhay. Manatili nawa sa isip at puso namin ang mga mahalagang aral na idinuro sa amin sa araw na ito. Muli, salamat po sa patuloy na paggabay sa amin.
Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, isang mapagpala at magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat